Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sumama si Sheena sa mga magulang niya pauwi sa bahay nila pagkagaling nila sa bahay ni Tito Oli. Sa sala ay nakipag-usap siya ng masinsinan sa mga ito. Sinabi niya sa mga ito ng tungkol sa napag-usapan nila ni Tito Oli. "Ano ngayon ang balak mo?" tanong ng kanyang ama. Napakagat labi siya. "Hindi ko pa alam, Papa." Hinawakan siya sa balikat ng kanyang ina. "Anak, hindi sa pinipilit ka namin na magpakasal sa pamangkin ni Oli. Pero kung hindi mo gagawin yon," huminga ng malalim ang kanyang ama. "No, hindi ka namin pipilitin na magpakasal sa pamangkin ni Oli, anak. Kung talagang ayaw mo, igagalang namin ang desisyon mo. Mabubuhay naman siguro tayo kahit sa maliit na bahay lang tayo manirahan." Umiyak ang kanyang ina. "God, ibig bang sabihin ay mawawala na ang bahay na ito sa atin?" Tumayo siya. "May 1 linggo pa naman akong palugit para pag-isipan ang tungkol dito. Kapag may desisyon na ako, ipapaalam ko agad sa inyo. Kailangan ko na sigurong bumalik sa restaurant." Malungkot ang kanyang mga magulang nang ihatid siya ng mga ito sa labas ng bahay. Kung kailan naman kailangan ni Sheena ang makakausap, saka naman ibinalita ni Wendy na papunta ito sa Cebu kinabukasan. Namatay raw ang nag-iisang kapatid ng yumaong ama nito. At dahil hindi naman makakapunta ang ina nito dahil sa kasalukuyang kalagayan, ito ang magtutungo sa Cebu. Kinabukasan ng umaga ay bumiyahe na ito. Hanggang sa restaurant ay daladala niya ang proposisyon ni Tito Oli. Ano ba ang dapat niyang gawin? Papayag ba siyang magpakasal sa isang lalaking hindi naman niya mahal? O papayag ba siyang mawala sa kanila ang kanilang bahay? Halos sumakit ang ulo niya, pero wala pa rin siyang nakapangkasagutan. Inabot din siya ng 4 na araw bago nakapagdesisyon. At ang pikit matang desisyon niya, magpapakasal siya sa pamangkin ni Tito Oli. Gagawin niya iyon para sa kanyang mga magulang. Maibabalik ng buo sa mga ito ang bahay nila at wala nang utang ang kanyang ama kay Tito Oli. Nang hapong iyon ay nagpaalam siya kay Abby. Lumabas siya dala ang kanyang kotse. Nagtungo siya sa breakwater na malapit sa Batangas. May mangilan-ngilan ng mga nagpapahangin doon sa sementadong upuan para paharap sa malinis na dagat. Naglakad siya patungo sa cemented bench. Tahimik na tinanaw niya ang dagat. Ano kaya ang magiging buhay niya kapag nagpakasal siya sa lalaking iyon na nagngangalang Drew? Magiging masaya kaya siya sa paglipas ng panahon? Magagawa kaya niya itong mahalin? Ang sabi ni Tito Oli, gusto raw nitong magkaroon agad ng apo. She felt her body shiver. Kakayanin kaya niyang ipagkaloob ang kanyang sarili sa isang lalaking hindi naman niya mahal? Kung noon nga, nagawa niyang wag munang ipagkaloob ang sarili kay Dexter hanggat hindi pa sila nakakasal. Paano pa kaya sa isang lalaking hindi naman niya mahal? Napakagat siya sa labi. "Sheena?" Bahagya siyang napapitlag nang marinig ang pamilyar na tinig na iyon. Lumakas ang kabog ng dibdib niya. Nang mag-angat siya ng mukha, nakatunghay si Zu sa kanya. Napatayo agad siya. "Anong ginagawa mo rito?" Tipid ang pagkakangiti nito. "Papunta ako sa restaurant ninyo nang makita kong paalis ka naman. And I'm sorry for what I did dahil nagawa kitang sundan hanggang dito." Lumunok siya. "No, it's okay." He smiled widely. "Thanks. Maupo na ulit tayo." Umupo ito sa tabi niya pero naglagay ito ng distansya sa pagitan nila. Nang mga sandaling iyon ay ramdam na ramdam niya ang kakaibang tibok ng kanyang puso. Para pa nga siyang kinikilig dahil sa masculine kulo na gamit nito na kumikiliti sa kanyang pandama. Humarap ito sa kanya. Titig na titig ito sa kanyang mukha.
Alam mo bang kanina pa kita pinagmamasdan doon sa malayo? Napansin ko na parang ang lalim ng iniisip mo. Yumuko siya. Maya-maya ay sinalubong niya ang tingin nito. Kailan ka pa dumating? Just this morning. Tumango siya. Wala si Wendy, nasa Cebu. Aniya sa kawalan ng maiisip sabihin dito. I know. Pilit na nagpakawala siya ng isang ngiti. Wala ka nang dadalawin sa apartment. Huminga ito ng malalim. Tila may sasabihin pa ito pero hindi nito itinuloy. Ibinalik na niya ang paningin sa dagat. Hindi mo ba sasabihin sa akin ang problema mo, Sheena? Saglit na sinulya pa niya ito. Saka niya ibinalik uli ang paningin sa dagat. Hindi mo rin naman ako matutulungan, Zeus. Kung sana ay ikaw na lang ang lalaking mapapangasawa ko. Kung sana ay ikaw na lang ang pamangkin ni Tito Oli. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Humarap uli siya rito. Paano ba yan? Malulungkot ka ngayon dahil wala si Wendy. 3 araw siya sa Cebu. Nariyan ka naman. Seryosong sabi nito. Tumawa siya ng mahina pero kinakabahan siya. Yup, ako muna ang proxy ni Wendy. Tinitigan siya nito ng matagal. Sheena, ano kaya kung mag-dinner tayo mamayang gabi sa labas, pero hindi sa restaurant ko? Nagulat ito. Halatang hindi nito inaasahan ang sinabi niya. Matagal na rin akong hindi nagre-relax. Maybe tonight, ito na ang chance ko. Maganda sa Bitoy's Bar and Grill. Nakapunta ka na ba roon? Umiling ito. So, payag ka nang lumabas tayo mamayang gabi? Sure. Nakahanda na si Sheena para sa dinner date nila ni Zeus. Isang puting A-cut na bestida ang isinuot niya. Tinernohan niya iyon ng putiring sandals na may 2 pulgada ang taas. Lampas tuhod ang haba ng bestida, kaya lantad ang mapuputing binti niya. At dahil spaghetti strap iyon, pati ang mapuputing balikat niya ay nakalantad din. Hinayaan lang niyang nakalugay ang hanggang balikat na buhok niya. Very light lang ang kanyang makeup na lalong nagpalitaw sa natural na ganda niya. Pagkatapos niyang magwisik ng pabango ay matagal siyang tumitig sa refleksyon niya sa salamin. Napakaganda niya ng gabing iyon. Sinadya niya iyon dahil makakasama niya si Zeus. Bumuntong hininga siya. Lakas loob lang niyang niyaya si Zeus. Kinapala niya ang kanyang mukha dahil kailangan talaga niya na makakausap at gusto rin niyang makasama ito. Gusto niyang bago siya magpakasal sa pamangkin ni Tito Oli ay mapasaya naman niya kahit paano ang kanyang sarili. At alam niyang sasaya lang siya kapag kasama niya si Zeus. Aminado na siya na mahal na niya ito. Ang nararamdaman niya para sa binata ay katulad ng naramdaman niya kay Dexter noong unang beses na nag-dinner date sila pagkatapos niya itong tanggapin bilang boyfriend. Bakit pa kailangan maramdaman ko ang ganito ngayon? Kung kailan napaka-imposibleng mapasa akin pa si Zeus. Eksaktong 7:00 ng gabi nang dumating si Zeus sa apartment. Nakasuot ito ng abuhing slacks at short-sleeved polo na printed. He looked so blessedly casual. There was an aura of unmistakable masculinity about him na halos magpayanig sa kanya. Pinasaddahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang mga paa. Wow! What a very beautiful lady! Nag-init ang kanyang mga pisngi sa papuri nito. Let's go? Anito. Tumango siya. Pagdating nila sa Bitoy's Bar and Grill ay marami ng mga kumakain. Mabuti na lang at may pandalawahang mesa na naghihintay para sa kanila. Malapit iyon sa stage kung saan abala na sa pagkanta ang isang all-female group. Umorder na sila ng kanilang pagkain. Habang naghihintay ng pagkain, nagpo-order siya kay Zeus ng martini. Matagal na napatitig ito sa kanyang mukha. Are you sure na gusto mong uminom? Tumango siya. He sighed. Ngayon ay sigurado na talaga ako na may problema ka. Tumawa siya ng mahina. Ang corny mo ha? Bakit? Sa tingin mo ba ang mga umiinom lang ay yung may mga problema? Tumadora din ako, alam mo ba yon? Ask Wendy if you like. Nagkibit balikat na lang ito. Tinawag nito ang waiter at umorder ng martini. Vodka naman ang inorder nito para sa sarili.
Habang sinisimsim nila ang kanya-kanyang alak ay nakatingin sila sa stage. Nang dumating na ang kanilang pagkain ay tahimik na silang kumain. Pagkatapos ay nagrelax sila habang nakikinig ng mga kanta ng grupo sa stage. Maya-maya lang ay may mga pares na pumagitna sa dance floor. Kasalukuyang kinakanta ng female vocalist ang isang kanta pinasikat ni Jose Marichan, ang Beautiful Girl. Nakangiting tumingin si Zeus sa kanya. How about a dance, Sheena? Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Sure, tugon niya. Tumayo ito at inilahad ang isang kamay sa kanya. Inakay siya nito patungo sa gitna ng dance floor. Ang isang kamay nito ay nakahapit sa kanyang baywang. Napasinghap siya nang lalo siyang hapitin nito sa baywang. It felt so right to be in his arms. Parang nasa langit ang pakiramdam niya. Kusang idinantay niya ang kanyang mga kamay sa mga balikat nito at nag-umpisa na silang sumayaw. Hindi kaya naririnig ni Zeus ang malakas na kabog ng dibdib niya? Napansin kaya nito na bahagyang nanginginig ang kanyang katawan na parang may mga paru-parong lumilipad sa loob ng kanyang tiyan? Pumikit siya. Mukhang tinamaan ka agad sa ininom mong alak. Halos pabulong na sabi nito. Naisip niyang marahil nga dahil nakadalawang shot pa siya pagkatapos nilang kumain. Maya-maya pa ay naramdaman niya na hinapit pa ni Zeus ang kanyang likod kaya halos nakasubsob na siya sa matipunong dibdib nito. Huminga siya ng malalim. It really felt so right. Oh Zeus, bakit ngayon ko pa naramdaman na mahal kita? Kung kailan nakapagdesisyon na ako na magpapaksal sa ibang lalaki. Lalo niyang isiniksik ang katawan niya rito. Wala na siyang pakialam kahit ano pa ang isipin nito. Sheena, bahagyang nag-angat siya ng mukha at sinalubong ang tingin nito. Kahit medyo mapusyaw ang ilaw sa dance floor, kitang-kita niya ang desire sa mga mata nito. Napalunok siya. Sheena, I want to kiss you now, pero maraming tao sa paligid. Pwede bang lumabas na tayo? Ha? Please? Tumango siya. Natagpuan ni Sheena na nasa loob na sila ng kotse ni Zeus. Matagal na nagtagpo ang kanilang mga mata. Maya-maya ay mabilis na ikinulong siya nito sa mga bisig nito. He kissed her on the lips hungrily. Napaungol siya at agad na kumunyapit sa batok nito. Lalong naging mainit ang halik nito. Dala marahil ng nainom niya, naging mapusok na rin siya. Tinugon niya ng buong init ang mga halik nito. Naglandas ang isang kamay nito at dumapo sa laylayan ng kanyang bestida. Dumampi ang mainit na kamay nito sa kanyang hita. Lalong nag-init ang kanyang pakiramdam. Sheena, oh Sheena, bulong nito malapit sa punong tainga niya. Napalunok siya. Dalhin mo ko sa apartment ko, Zeus. Kaanas na bulong niya. Saglit na tigilan ito. Inalayo nito bahagya ang mukha nito sa kanya at tinitigan siya. Are you sure, Sheena? Tumango siya. Why? Because I love you. At dahil gusto kong sa'yo ko unang ipagkaloob ang aking sarili. Pero iba ang sinabi niya. Because I want you. Pagdating nila sa apartment ay agad siyang niyakap nito. There will be no turning back, Sheena. Pabulong na sabi nito habang hinahalikan ang punong tainga niya. Yes, I know. Sa kanya, tinugon ang halik nito. Walang sabi-sabing binuhat siya nito. Where is your room? Sa dulo, tugon niya. Nagising si Sheena na halos mabiyak ang kanyang ulo sa sakit. Matagal bago niya nagawang bumangon. Para lang mapatda nang makita ang hubad ng katawan niya. Mabilis na hinila niya ang kumot at itinakip iyon hanggang dibdib niya. Natilihan siya saka nag-isip. Noon niya naalala na may nangyari sa kanila ni Zeus noong nagdaang gabi. Inilibot niya ang paningin sa loob ng kanyang kwarto. Mag-isa na lang siya roon. Wala kahit anino nito. Umalis na kaya ito? Bumangon na siya. Nakatakip pa rin ang kumot sa hubad ng katawan niya. Binuksan niya ang bintana at sumilip sa labas ng gate. Wala na roon ang kotse nito.
Ibig sabihin ay umalis na nga ito. Iniwan siya nito nang hindi man lang siya kinakausap. Napaupo siya sa gilid ng kama. Pero ano pa nga ba ang pwede nilang pag-usapan ni Zeus? Ang tungkol sa nangyari sa kanila? Pero para ano pa? Wala na rin iyong saysay dahil sa ibang lalaki naman siya magpapakasal. Bahagya pa siyang napapitlag nang marinig ang pagtunog ng kanyang cellphone. Baka si Zeus. Halos takbuhin niya ang kinaroroonan niyon. Pero nadismaya siya dahil si Tito Oli ang tumatawag. Good morning, Sheena. Masiglang bati nito sa kabilang linya. Pilit na pinasigla niya ang tinig. Good morning to, Tito Oli. I called dahil gusto kitang imbitahing mag-lunch dito sa bahay. Para naman makilala mo formally si Drew. Hindi agad siya nakakibo. I would like you to meet him. And for sure, magkakasundo kayo. Alam na po ba ni Drew ang tungkol sa akin, Tito Oli? Not yet, Iha. Saka ko na lang sasabihin kapag magkaharap na kayo. Okay po. So, I'll expect you at 12 o'clock, okay? Sige po, Tito Oli. Abangan ang susunod na kabanata.